So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawasaman na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest paawak sa buong social media history ng Pilipinas. The biggest kinawawa kahit hindi naman. Siya lang din naman ang pumili ng kinalalagyan niya. The biggest clown na. Thunderford! Palakpakan ang putang inang yan! Follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Si Marlu Salcedo Arizala, o mas kilalang si Thunderford, ay isang social media personality na mas nakilala sa naging plastic surgery transformation nito. Doon talaga siya nakilala, mga kahombre ko, alam nyo yan. Humigit 435,000 pesos ang nagastos kay Marlu ukol sa plastic surgeon nito. Marami-rami yun. Kilala din si Marlu sa iba't ibang mga collaborations ito kasama ang iba't ibang mga influencers. Ngunit sa part niya ay hindi niya nadala ang kasikatan at kita nito. Bagkos napakaliit ang nakuha niya at napakalayo nito sa nabuo niyang pangalan. Pinaliwanag na nating lahat yan, mga kahombre ko. Ang naging latest issue nito noon ay ukol sa pagpapaawa niya upang mapaayos ang kanyang ngipin. Naalala niyo lahat yon, di ba? That was few months ago. Meron tayong video tungkol dyan sa rise and fall ni Marlu para sa mga taong interested malaman ang full story ng karir niya. I refuse! Ano po ba ang ibinibideo natin today? Sobrang laugh trip. Sa sobrang tindi po ng pagkabihira, mas konti pa sa tinatawag na repentance sa mga taong makasalanan sa mundo, no? Grabe, ganun pong kabihira, mga kahombre ko, ang pagpapaawa na content ni Marlu. Makikita natin na nag-post ito sa Facebook niya na ipinagdiriwang niya ang kanyang kaarawan ng mag-isa. Ayan ang magaling kay Marlu, mga kahombre ko. Kasi, pag hindi ninong, di siya naman sarili niya naman. Kakaiba talaga si Marlu, mga kahombre ko. Iba to! Umabot ang post ito ng 11,000 likes, which is maraming likes na yon since sa mga likes na nakukuha niya talaga ay maximum 1,000 lang. Isipin nyo yon, mga kahombre ko, ganon katindi yung pagiging trending ni Marlu. At dahil kinakain yan ng mga tao, di ayan at ayan ang ihahain niya sa inyo. Simple lang yon, mga kahombre ko. Kaya kung ayaw nyo na bumalik-balik siya sa ganitong style ng content, huwag nyong suportahan. Ganun lang yon. Kaso wala kinakagat nyo pagtungkol sa kapangitan niya, pagtungkol sa miserable niyang life, gusto nyo. Ayon, at alam niya yon. That's why he's using that to be on top of his game again. Ayoko na sa'yo. Naintindihan mo ba? Sabi ko nga sa inyo, mga kahombre ko, malalaos lahat ng mga influencer. Si Marlu, hindi. Everybody knows him. Eto po ang sinabi ni Marlu, hindi makapaghanda, walang pere, magtiis muna kami kumain ng sardinas. So, yan ang sabi niya. I am not an indigent. Isa yan sa nakapagpailit sa ulo ng mga tao, no? At kuhang-kuha ni Marlu ang ines ng bawat isa sa atin. Sa resulta po ng post niya, nagalak si Marlu at sinundan pa niya ito ng isang post tungkol sa pangyayari, stating na magbo-birthday ito ng mag-isa dahil ang mag-ina niya ay umuwi sa probinsya upang bumoto. Ito yung first time ko na magbe-birthday ako na walang kasama. Pero mas masakit to kasi meron na akong asawa at anak. Pero yun nga, mag-isa lang ako kasi nga magbobatohan ng 12. Umuwi sila ng province kasama nila si Ceres. Ayun, mag-isa lang ako dito kasi yung nanay tatay ko hiwalay na. Tapos mga kapatid ko may mga asawa na rin. Ito yung pinakamalungkot na birthday na naranasan ko. Pero yan, pipilitin ko pa rin maging masaya. So, grabe mga kahombre ko. Iba to! Sobra mga kahombre ko. Bigyan ng Gcash yan. Ito ang second issue. Kahit maliit ang nakukuhang engagement ni Marlu,
patuloy pa rin ito nag-upload sa kanyang social media. In addition, napanood nito ang video sa Rise and Fall niya kay MG at ginawa niya ito agad ng sagot upang magsimula ulit ang kanyang kagustuhan na hype. At dito nga guys, sasabihin ko nga po pala sa inyo na about sa mga social media ko na sasabi nga nila ni Kuya MG na wala na po akong social media. Yes po, wala na po akong social media. Kasi po, kaya po ako nawala ng social media. Bukod sa nirestart ko po yung mga account ko, na ibenta ko na yung ibang account ko. Nag-upload si Marlo ng isang short video na may caption na pogi lang pwedeng humawi ng buhok. At surprise, surprise! Dahil yan ang content niya tungkol sa kanyang buhay, tungkol sa kanyang pagkapangit at tungkol sa mukha niya. Mukha mo, sobrang pangit. Ayon mga kahombre ko, pumatok na naman, okay? At napakarami pong nakapansin, no? Na wala itong ginamit na filter at makikita natin nagsisimula na itong bumalik sa dati niyang anyo itsura. Putang ina mo, kaya masamang tao ka. Hindi naman ganun kalayo, pero malayo na, ngunit malapit pa. Tama ba? Shit, bro. Ang video na to ay kinauukulan ng pagpapapansin niya lamang. At sa kabutihang palad ay nakaani ito ng 20 million views. Wow! So he's definitely back! The legendary Marlo is back! Bumalik na si Marlo. Bumalik na ang tunay mong mukha, Marlo. Wala ka pang ginagawa, nakakabwisit ka na. So, tayo pong lahat ay tumanda na. Kasi even si Marlo, bata pa siya, nagsimula na siya, di ba, social media. Pag pataas, mag-bonakid preschool. 3 plus pag 3 pataas, mag-bonakid preschool. 3 plus gatas ay kailangan nating mga bata para sakit iwasan na laging gumagala. Inumin natin to para sakit ay maiwasan. Mag-bonakid preschool na tayong lahat. Mag-bonakid preschool na tayo. Mag-3 pataas, mag-bonakid preschool. 3 plus pag 3 pataas, mag-bonakid preschool. 3 plus pag 3 pataas, mag-bonakid preschool. 3 plus batang may laban. Lahat po na supporters ni Marlo ay tumanda na. Ang hindi tumatanda ay yung pag-trash talk nyo sa kanya. Ang lala mga kahombre ko. Evil I am, motherfucker. Dati kasi, ang trash talk kay Marlo, isip bata na trash talk. This time, mga kahombre ko, ang trash talk kay Marlo, matured na trash talk. Which is sobrang mga real talk, see? Wala nang mura-mura. Putang ina mo. Bumalik na si Marlo. See? Wala nang mura kasi may edad na to, most probably, oh. Mga putang ina nyo kayo. Bumalik na ang tunay mong mukha, Marlo. See? Wala naman trash talk, wala namang mura, di ba? Gusto nyo mura? Putang ina mo. Wala ka pang ginagawa, nakakabwisit ka na. O, di ba? May edad na yan, mga kahombre ko. May edad na yan. Anyway, dahil po, mga kahombre ko, sa pangyayaring ito, nakita ni Marlo na gumana ang kanyang strategy at pinagpatuloy niya na lang ang style ng content na ito. From paawa to pang-aasar. Sarcasm po ang ibig sabihin niya na sa mga hindi nakakaalam kung ano yung sarcasm. Ewan ko na sa inyo. Hindi ka ba nakakaintindi ng sarcasm? Bagong taon, bagong talpakan. Meron o wala lang naman pipiliin nyo. Nasa link down below nakapin. Try mo meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go. Sa resulta mga kahombre ko, ng pagpalit niya o pag-ikot ng kanyang mundo sa nakakainis na content na naman, no? Sa pang-aasar na content, umaabot na po ito ng milyong-milyong views sa pag-upload niya pa lang ng Reels. Oh my God, so he's totally back! Karagdagan dito mga kahombre ko, si Doc Yapi, the famous doctor who made Marlo, Tony Fowler, and other influencers, kasama ng misis ko, okay, ay nagkaroon ng conversation with Marlo, stating na pinapabalik niya ito sa clinic niya. Doc Yaps, kung ako sa'yo,
huwag mo na yung gawin. Kasi kahit anong gawin natin at baguhin lang natin ulit ang itsura ni Sander Ford dahil sa mabuti mong puso, Doc Yaps, no? Kaso hindi. Once na pinaayos ulit ang mukha niyan, Doc Yaps, babalik ulit yan sa dati niyang ugali. Putang ina mo, kaya masamang tao ka. At yon ang kinakabuisitan at kinakaayawan ng mga tao sa kanya. Ito pa mga kahombre ko, ang sabi po ni Marlu, decided na ako para magpa-surgery para maipaglaban ko naman yung sarili ko doon sa mga taong sinasabihan ako ng pangit. Miski yung taong kasama mo nilalait ka, kaya kakayanin ko ito. Gagawin kong inspirasyon ang sinabi mo at ng pamilya mo sa akin. Hindi pwede na ganito lang ako. Kailangan kong ayusin ang sarili ko. Hindi na ako makikinig sa mga sasabihin mo. Ayun, mga kahombre ko. Mag-gym na ako para lumaki na ang katawan ko. Tapos after nito, proceed tayo sa pagpapaayos ng ilong. Tapos sunod-sunod na. Kung ako sa'yo, Marlu, mag-aral ka muna. Dahil mali-mali ang spelling mo. Okay, delikado to ha. Mas pangit yung bobo ka, kesa pangit ka. Real talk yan, mga kahombre ko ha. Mas pipiliin ko yung taong pangit, pero may pinag-aralan. Real talk yan, mga kahombre ko. Kasi nothing beats a person who studied big time. Nobody will beat that. Kasi sa tanang buhay natin, kasama ng life natin, yung pinag-aralan lang natin ang ating kasama habang buhay. Real talk yan. Ngayon, mga kahombre ko, ano ba ang sitwasyon netong si Marlu para sa akin? Now he built his own hype again. And sa totoo lang, believe ba ako kay Marlu? O believe ka ba kay Marlu? Ako, yes. Bakit ka mo? Because he is one of a kind. Imagine ninyo, tinrabaho niya lang ng ilang linggo and bam! He's back again on top of this social media game. Nakakainis lang na alam niya kung papaano nilalaro ang social media game. Understand the social media game. Kaso bakit ganun? Although alam niya bakit hindi ni Marlu matransform ito into money. Diyan ako nagtataka, ano ba talagang mali sa'yo, Marlu? O ano ba talagang mali kay Marlu? Kasi imposible to na lagi siyang nangangailangan ng pera but his fame is just super high. Paano nangyari na nangangailangan ka ng pera? It's just doesn't match. Yung pera ni Marlu at fame ni Marlu just don't match at all. So, mag-aalala ka, no? And mapapaisip ka na grabe, mukhang matindi talaga ang pagkakamali ng tao na ito. But, lahat ng tao ay may second chance. Yan ang maganda. Repent! Malay nyo, this time around, sa pagpapaikot ni Marlu sa inyo, sa akin, sa ating lahat, makaipon na siya. Redemption arc. Naging posible nga kay MG. Kay Marlu pa kaya? Sigurado ka pa na nag-repent ka or nag-repaint ka lang? Wala. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.